Tumatagaktak ang pawis ni Rosalinda at ngawit na din ang paa niya dahil sa matagal na pagtayo sa tirik na araw. Humihina kasi ang kita ng restaurant kaya inutos na magpapromo sila. Kaya kailangan niyang magbigay ng mga flyers sa dumaraan para lang makilala ulit ang restaurant. Hindi ito pwedeng magsarado o malugi dahil ito ang kanyang source of income. Mahirap kung magbabago na naman siya ng trabaho. Another gastos sa requirements at another pakikisama na naman sa bagong environment. Ayaw niya ng mga paulit tapos magsisimula sa mababang sahod. 2 ang anak na kanyang binubuhay at sinusuportahan. Kaya kahit anong hirap, kaya niyang tiisin, wag lang siyang mawala ng trabaho o bumaba ang kita. 5 taon pa lang ang kambal niya, pero grabe na talaga ang kayod niya sa pag-iipon para sa nalalapit na pag-aaral ng mga ito. Nahihiya na siyang umasa sa kanyang tiyahin na sinusuportahan siya mula sa pagbubuntis at never siyang hinusgahan. Hindi tulad ng ama niya na wala namang pakialam sa kanya dahil may bago na itong pamilya. Elementary pa lang siya, wala na siyang ina. Tapos 1 taon lang matapos mawala ng kanyang ina, nag-asawa na ulit ang kanyang ama. Ang tiya na kapatid ng kanyang ina ang nag-alaga at kumupkop sa kanya. At kahit pa nga buntis siya habang nag-aaral ng kolehiyo, hindi siya pinalayas o itinakwil ng tiyahin. Napakabait nito at punong-puno ng pangaral sa kanya. Hindi na nito inalam kung sino ang ama ng kambal. Lalo't sinabi niyang ayaw niya ring ipakilala dahil malayong malayo ang agwat niya sa ex-boyfriend. Mayaman kasi ito at mataas ang pangarap ng pamilya nito na dahilan ng kanyang pagtalikod. Inaasahan niya na malaki ang galit ni Henry sa kanya dahil sa walang pasabing paglayo niya. Wala naman kasi siyang laban sa pamilya ni Henry dahil mapera ang mga ito at kayang-kaya silang pahirapan pag siya'y nagpumilit. Dahil sa ayaw niyang madamay ang tita niya, ay nag-let go na lang siya at pilit na kinalimutan ng binatang pinag-alayan niya ng buong sarili. Inaapoy ng lagnat ang anak mong si Harrison. Ito ang isinalubong ng kanyang tiya pagpasok pa lang niya sa bahay. Masama na ang pakiramdam nito pag alis pa lang niya kanina. At ngayon, inaapoy ng lagnat. Dalhin na po natin siya sa hospital, tiya. Makisuyo na lang po ko na kumuha po kayo ng service natin. Mabilis itong lumabas. Siya naman, inayos na ang kailangan ni Harris. Habang si Harold ay walang ideya sa nangyayarit na kamasidlang. Ngumiti siya kay Harold bago nagsalita. Magiging maayos din si Kuya Harris mo. Kailangan lang niyang masuri sa hospital. Natatakot po ako. Sana po gumaling na si Kuya para po makapaglaro na po kami. Oo naman anak. Nanggigilid ang luha ni Rosalinda at pilit na pinapatibay ang loob niya. Siya ang lakas ng kambal, kaya dapat siyang maging matapang. Itinakbo nila si Harry sa hospital. Sinuri naman ito kaagad at habang hinihintay ang magiging resulta ng mga test result, pinauwi na muna niyang tita niya kasama si Harold. Siya na ang magbabantay sa anak. Nakapagpadala na agad siya ng mensahe sa boss niya na hindi makakapasok dahil nasa hospital ang anak niya. Napadukdok si Rosalinda dahil hindi niya nakaya ang antok at pagod. Mahimbing din naman ang tulog ni Harris kaya sinabayan niya na muna. Nakaidlip din siya ng 1 oras. Ginising lang siya ng nurse dahil may kailangan na impormasyon sa anak niya. Mommy, naputol siya sa ginagawa niyang pag-fill up nang dumating ang doktor. Dito muna siya for observation. May nakita kami sa naging resulta niya. Need pa ulit i-sure kung makukuha ba sa gamot o kailangan siyang operahan. Ngunit mami, hindi po dito. May amount pa din po na babayaran. Sa case ng anak mo, pricey po ang mga test na ginagawa sa kanya. Pero sana hindi na kailangan pang operahan. Ipagdasal natin mami. Saan po ba siya may problema? Nanginginig ang kamay ni Rosalinda. Sa puso po pero hindi pa naman final ang resulta. Maari pa itong magbago. Kaya kailangan natin siyang obserbahan, mami. Mariin siyang napapikit bago tumango. Salamat po, Dok. Nanlalambot na pinasa ni Rosalinda ang na-fill upan niyang information. Itinawag niya sa tiyahin niyang palitan muna siya nito para makadilihensya siya ng pera upang maging handa siya sa bayarin. Hindi kasi sapat ang naipon niyang pera para sa pang-hospital.
Nakiusap siya sa kapitbahay nila na hindi rin naman iba sa mga anak niya. Iiwan kasi niya si Harold at wala itong makakasama, kaya makikisuyo muna siya na iwan ito sa kapitbahay. Iisa lang kasi ang naiisip ni Rosalinda para makakuha agad ng pera na kailangan niyang ihanda. Pinakamadaling paraan para sa malaking halaga na hindi niya na kayang kitain sa isang gabi lang kung paiiralin niya ang pride at dignidad niya. Dumiretso siya sa bar kung saan nagtatrabaho bilang floor manager ang kaibigan niyang si Darla. Si Darla ay ang bading niyang kaibigan na maalam sa kalakaran para sa mga babaeng gipit at kapit sa patalim. "Oh, napapunta ka dito. Si Harold at Haris, kamusta na?" "Si Haris, nasa hospital. Bes, kailangan na kailangan ko ng malaking pera. Need ko ng panggastos dahil maraming test ang ginagawa sa kanya at hindi yun biro." "Pahihiramin na lang kita. Ikaw naman parang hindi mo ko kaibigan." "Malaking halaga ang kailangan ko. Nakakahiya na sa'yo. May mga ginagastusan ka rin. Darla, alam mong gagawin ko lahat para sa mga anak ko. Pakiusap, ihanap mo ko ngayon ng lalaki na willing sa halagang nais ko." Malungkot itong tumango. "Subukan ko sa VIP namin dito ha. Diyan ka lang, hintayin mo ko't sana makapag-isip ka pa." Ngunit buo na ang desisyon ni Rosalinda. Sa isang secret room o VIP room na tinatawag siya pinapasok ni Darla. At may kadiliman ito kaya hindi niya maaninag kung ano bang itsura ng lalaki na nakaupo habang may hawak na wine glass. Matanda ba ito? Ngunit nang mas malapit siya, kamuntikan siyang mapaatras. Ito ang ama ng kambal. Si Henry na iniwan niya at pinagtaguan ng ilang taon. Ito ang lalaking bumili sa kanya. Halos mawalan siya ng lakas dahil sa pagkagulantang. Bakit sa dami ng lalaki na pwedeng kumuha sa kanya? Si Henry pa ang natapat. Si Henry pa na ama ng kanyang kambal. Sa tagal na nilang hindi nagkita, sa ganitong sitwasyon pa sila pinagtagpo. Pinaglalaroan ba sila ng tadhana? O ito na ang oras para magtagpo ulit sila? Ngayon na kailangan ni Haris ng ama. Lakas loob niyang nilunok ang dignidad niya para sa anak na nangangailangan. Pero hindi yata niya kaya kung si Henry ang bibili sa kanya. "Long time no see." Malamig ang titig nito sa kanya habang hawak ang wine glass. "Hindi ko akalain na sa ganito pa kita makikita ulit. Ganito na pala ang buhay mo simula nang maglaho ka na parang bula." Iniinsulto siya nito. Ngunit pikit mata niya itong tatanggapin. Wala itong malalaman ni isa sa mga sekreto na balak niyang ibaon habang buhay. Normal lang dapat ang ikilos niya. Oo nga maliit nga yata talaga ang mundo para sa ating dalawa, Henry. "Mababa lang pala ang halaga mo. Pangilan na ba ako ha? Ilan na ang pumasok sa..." Pinutol niya ito, hindi dahil sa durog na ang kanyang puso, pero dahil wala naman sa usapan na halukayin pa nito ang personal niyang buhay. "Serbisyo ang binayaran mo sa akin. Yun lang ang gagampanan ko. 50,000 para sa 3 gabing aliw." Matapang niyang tugon bago isa-isang inalis sa mga sagabal. Pwede na ba ako magsimula?" Parang sinasaksak ng libo-libong patalim si Rosa habang nakatitig kay Henry. Wala itong alam na ang ginagawa niya ay para sa kambal ni Harold, na anak rin naman ito. Ngunit ito kasi ang pinili niya. Sinuko niyang pagmamahal kay Henry dahil mahina siya noon at natatakot siya na madamay ang kanyang tiya. Sana hindi naging selfish ang magulang nito. Baka sakaling hindi ganito ang kinahinatnan ng buhay nilang mag-iina. "Sinabi ko na bang alisin mo ang mga sagabal mo? I didn't say anything." "May oras kasi ang serbisyo." "You're too demanding, Rosa." "Para makarami ng customer." Pagsisinungaling niya. Hinusgahan na lang din naman siya nito, ba't pa siya magpapaka-inosente? Sabihan man niya na ito lang ang lalaking pinag-alayan niya at pag-aalayan ulit niya, wala rin namang silbi. "How about I double the price? Gusto ko kasi na for 3 days ako lang ang makakatabi mo. Ayokong may namadali ako at ayokong may sumasalisi." Malaking halaga yun. Ngunit kung patatagalin pa niya, baka may maging problema. Hindi nito dapat malaman ang dahilan niya at mas lalong hindi nito malalaman na may naging bunga ang pagmamahala nila nung kolehiyo pa lang sila. Pag-iisipan ko muna. Sa ngayon, kailangan ko lang muna ang presyo na ibinigay ko. Pagak itong tumawa. "Di ba't mukha ka namang pera?
Ba't hindi mo na lang kagatin agad? Di mo naman kailangan magpakipot pa. Para saan ba ang pagpapakipot mo, Rosa? Sabihin mo nga. Hindi siya kumibo. Alright, hihintayin ko ang sagot mo. Sa ngayon hindi pa natin gagawin kasi nasisiyahan pa akong paglaruan ka. But the money, since kailangan na kailangan mo to, bibigay ko na sa floor manager dito na may hawak sa'yo. Nakahinga siya ng maluwag kahit papaano dahil secured na ang perang kailangan niya. Tinawagan ito si Darla na hindi nito alam kaibigan niyang matalik. Sir, may problema po ba? Napasulyap ito sa kanya na nag-aalala. Napaiwas siya ng tingin at hindi niya itong initian upang hindi makahalata si Henry. Ikuha mo ko ng isa pang babae. Utos nito bago napasulyap sa kanya. And here's the payment para kay Rosa. Pero hindi ko pa siya pinapaalis. Masusunod po. Umalis na si Darla. Siya naman, kalmadong nakatayo lang. Hindi man lang siya inalok na maupo. Ilang minuto lang, pumasok ng pinakuha nito. Malayong malayo sa kanya ang suot nito at talagang makinis ang balat nito kumpara sa kanya na halos masunog na sa araw. Pag handa ka na po, ipatawag mo na lang ako. Hindi na siya nakatiis, kaya naman nagprotesta na siya, imbis na makakita ng kalokohan sa harapan niya. Stay. Hindi kasama sa serbisyo na inavail mo ang pambabastos sa akin ng ganito. Nasa labas lang ako kapag ako na. Madiing wika niya bago lumabas sa VIP room habang pigil ang luha. Darla, halos matalisod siya dahil sa pangihina. Sinalubong naman siya nito at mahigpit na niyakap. Bakit ba ganito? Bakit kailangang humantong sa ganito? Bes, ayokong makita ka dito. Ganito ang trabaho ko, pero ikaw na kaibigan kong pinakaayaw kong makita dito. Hindi ka naman bagay dito. Bes, kilalang kilala kita. Dahil ikaw, kahit kumayod ka na parang kalabaw o magkahig isang tuka na gaya ng manok, mas pipiliin mo pa rin maging marangal. Bes, kailangan para sa kambal ko. Mahal na mahal ko sila. Kaya naman titiisin ko kahit na matapakan ng dangal ko. Bes, may kailangan kang malaman. Dinala siya nito sa powder room na para sa mga babaeng nagtatrabaho sa bar. Ngunit ito lang kasi ang tahimik na parte na pwede silang makapag-usap ng masinsinan. Bes, si Henry na VIP nyo dito. Siya ang ama ng kambal. Siyang sinasabi ko sa'yo na ex-boyfriend ko. Hindi na nakapagpigil ng luha si Rosa. Bakit hindi mo sabihin? Para naman makatulong siya. Dahil unang-una, obligasyon niyang binuo niya. Sumiklab ang galit sa puso ni Darla. Baka ito na ang pagkakataon na makilala siya ng kambal. Bes, hindi mo gagawin yan. Wala akong balak na ipagkanulo ang mga bata sa pamilya niyang matapobre. Wala din akong dapat ipaliwanag kay Henry. Dahil sarili kong desisyon na lumagay sa tahimik. Oo, nahihirapan ako. Pero never akong susuko para sa mga anak ko. Bes, kaya ko to. Simpleng problema lang to. Kumpara sa mga pinagdaanan ko na, diba? Saksi ka sa paghihirap ko mula sa pagbubuntis. Hanggang sa maipanganak ko sila. Ikaw at ang tiyang naging sandalan at lakas ko. Ngayon pa ba ako susuko? Where's Rosa? Rosalinda! Where are you? Tatakasan mo na lang ba ulit ako? Nagulat sila ni Darla. Sa boses kasi ni Henry, halatang lasing ito. Lasing ka na. Mahinahong sabi ni Rosa habang pinapakalma si Henry na balak pa yatang magwala dito sa bar. Hindi naman ako umalis. Hinihintay kita na tawagin mo ko pag ako na ang kailangan mo. Hindi ka umalis? Pinapatawa mo ba ako? Umalis ka, diba? Rosa, umalis ka nang walang pasabi. Iniwan mo nga ako na parang akong nangangapa sa dilim eh. Wala man lang akong muwang kung bakit bigla kang nagdesisyong umalis. Para bang tinopak ka lang. I always need you. Do you know that, Rosa? And then sasabihin mo sa akin na hindi mo ako iniwan? Pagak itong natawa at mahinang napamura. Hindi kita maintindihan. Hindi mo talaga ako maiintindihan kahit kailan. Serbisyo ang inalok ko. Hindi ang makipaghalongkatan ng nakaraan. Lasing ka na. Magpahinga ka na muna. Uuwi na muna ako. Kanina pa ako naka-duty dito. Pagsisinungaling niya. Nakakapagod maging bayaran. Kaya gusto kong magpahinga na. Iniwan ko ang number ko para kapag handa ka ng singilin ako, matatawagan mo ko. Ito ang paliwanag niya bago sumulyap kay Darla. Mauna na ako. Ikaw na lang bahala sa kanya. Huwag mo siyang hayaang magmaneho. Lasing siya. Bulong pa niya sa kaibigan bago sana hahakbang na palabas nang matumba si Henry.
Mariin siyang napapikit. Hindi niya magawang humakbang palayo at iwan na lang ito basta. Gayong nakikita niya ang sitwasyon nito. Bes, sige na. Ako nang bahala sa kanya. Nadudurog pa rin ang puso ko. Naluluha niyang sambit. Hindi ko siya magawang pabayaan. Bakit sa tagal ng lumipas? Bakit siya pa rin? Tahan na. Mas mahihirapan ka lang. Sige na. Umalis ka na at huwag mo nang ipakita na ganyan ka. Pakatatag ka para sa kambal. Ikaw ang lakas nila, kaya hindi pwedeng ganyan na maging mahina ka. Hinatid pa siya ni Darla sa labas bago ito bumalik sa loob. Ito na ang mag-aasikaso kay Henry. Hindi na siya mag-aalala dahil may tiwala naman siya kay Darla. Ngayon, alam na rin ito na mag-iingat na ito sa sasabihin nito at ibibigay na impormasyon. Napabuntong hininga si Rosa bago sumakay na sa bus patungo sa hospital. Dumiretso siya sa anak niyang si Haris para palitan ng tiya niyang nagbabantay. Hawak na rin niya ang perang kailangan na pambayad para sa mga test na gagawin para sa anak niya. Tiya, pasensya na po natagalan ako. Si Harold po, pinakisuyo kong iwan sa kapitbahay. Hindi pa nga pa rin po pala ako nakapagluto, kaya bumili na lang po kayo. Inabot niya ang 2,000 sa kanyang tiya. Ibili niyo po ng masarap si Harold. Kayo din po. Bilin niya habang itinatago ang takot na baka mapansin ng tiyahin niya ang namumugto niyang mata. Hinawakan nito ang kamay niya. Napakaulirang ina mo sa kanila. Kaya wala kang dapat na ikatakot. Matatag ka. Saksi ako sa mga paghihirap mo. At alam ko na gaya noon, magagawa mo rin itong malampasan. Napahikbi si Rosa. Patang-pata na po ang katawan ko. Pati po isip ko napapagod na pero tiya, salamat po. Salamat kasi palagi kang nakaalalay sa akin kahit na hindi mo naman ako obligasyon. At kahit na noon mo pa sana ako itinakwil dahil imbis na mag-aral, inuna kong mag-boyfriend. Ikaw na bata ka, ayan ka na naman, para kang ibang tao sa sinasabi mo. Mahal kita, palagi mong tatandaan yan. Wala akong anak, ikaw ang itinuring kong pamilya. Kaya sana, tigilan mo na ang ginagawa mong pangdadown sa sarili mo. Tumango siya. Hinatid niya ito sa labas at bumalik na rin sa kanyang anak na matyagang naghihintay. Nagugutom ka na ba ha? Pasensya na ha, matagal si mama. Si mama kasi kailangan pang gumawa ng paraan para may pangbayad dito sa hospital. Mama, napapagod ka na po ba? Nak, bakit naman mapapagod si mama? May pogi siyang kambal. Ikaw talaga, kung ano-anong sumasagi sa isip mo. Nakakapagod akong maging anak. Lagi na lang akong sakitin mula baby ako. Nakakapagod siguro akong maging anak. Nak, hindi totoo yan. Hindi ako napapagod. Mahal na mahal ko kayo at alam mo dapat yan. Narinig kita. Umiiyak ka mama. Ayokong umiiyak ka dahil sa akin. Sorry po. Sorry po talaga mama. Napahikbi si Haris. Kaya naman agad na umagos ang mga luha ni Rosa. Hindi ako umiiyak dahil napapagod ako. Umiiyak ako kasi natatakot ako na mawala ka sa akin, anak. Tandaan mo to palagi. Ayokong isipin mong napapagod ako sa inyo ni Harold. Lahat gagawin ni Mama para lang maibigay ang pangangailangan ninyo. Niyakap siya ni Haris. Gumaan ang loob ni Rosa nang maunawaan ni Haris ang kanyang paliwanag. Samantalang si Henry naman, hindi pa rin makalimot sa nangyari. 2 araw nang lumipas simula nang magtagpo ulit sila ni Rosa at bayaran niya ang ex-girlfriend niya para magbigay aliw sa kanya. Ngunit sa 2 araw na lumipas, hindi pa rin niya ito magawang tawagan. Nagdadalawang isip pa siya na baka pag itinuloy niya ang iniisip niya, mas mahirapan lang siya. Naputo lang iniisip niya nang tumawag ang kanyang ina. Puntahan mo si Sheena. She's waiting. Pakidala mo ang food na niluto ko. Daanan mo na lang dito. I'm going to work. Wala akong free time today. Sorry, can't do that, Mom. And please, kung gusto mong magbigay sa kanya, ikaw na lang mismo ang pumunta. Tanggi niya sa ina. Hindi naman talaga siya busy. Ayaw lang niyang sumunod. Palagi na lang kasi siyang inuutusan nito na makipag-banding kay Sheena. Sheena is a good friend at ayaw niyang may maging mali siya sa pagiging good friend nila na nais mangyari ng kanyang ina. Gusto mong mahirapan pa ako?
Please naman, idadala mo lang naman eh. She's a good friend to you, di ba? Malaking kalabisan ba ang hinihiling ko? Inis na pinagbigyan niya ang kanyang ina. Dumiretso siya sa hospital na pinagtatrabahuhan nito nang makuha niya ang pagkain na bilin ng kanyang ina. Binaybay niya ang doctor's room nang matigilan siya dahil sa narinig niyang iyak. Batang lalaki ang umiiyak habang hawak ang sarili nitong dextrose. Nakalabas ito sa silid kung saan kasama nito ang mga batang gaya nito may sakit din. Bata, ba't ka umiiyak? Bakit ka lumabas? Umalis po yung mama ko, tapos mauubos na po yung dextrose ko, baka po mamatay na ako. Gumawa ito kaya agad niya itong pinatahan. Halika, balik ka na sa loob. Ako nang tatawag sa nurse para mapalitan ng dextrose mo. Tahan niya, baka may pinuntahan lang ang mama mo. Magaan ang loob niya sa bata. Tinawag niya ang nurse para maasikaso ang bata. Wala pang mama nito, kaya nagdesisyon siyang hintayin ito upang hindi matakot ang bata. Siya ba ang papa mo? Pogi pala ng papa mo at kamukha mo talaga siya. Hindi siya ang papa ko, wala na po kaming papa. Sabi ni mama, wala na daw ang papa namin, namatay na. Sir, salamat po Harrison po ang pangalan ko pero Harris na lang po. Pakilala nito na ikinangiti niya. Ang pangalan kasi nito ang plinano niyang ipangalan noon sa magiging anak nila ni Rosa. Madaling-madali si Rosa na ipasa ang papers na ibinigay ng nurse sa kanya. Si Harris kasi iniwan niyang tulog pero baka pag nagising ito, hanapin siya nito't matakot na wala siya. Sobrang bagal pa nang nagpa-process, parang gusto niya nang sumigaw para unahin siya nito. Napakagatlabi si Rosa habang nagtitimpi na magreklamo. Halos liparin niyang patungo sa room ni Harris nang maipasa niya na ang mga papers. Ngunit nagulantang siya nang makita si Henry na kinakausap ang anak niya. Ang anak nito na hindi nito alam. Halos hindi siya makatingin kay Henry at ang maangan na hindi ito nakilala. Nak, sorry, natagalan si mama. Natatakot ka siguro na wala ko. Niyakap niya ito. Nandito na si mama. Mama, ayos na ako kasi sinamahan po ako ni sir. Mabait po siya kasi hindi niya ako iniwan. Masigla si Harris. Sabi pa niya, bibilhan niya ako ng favorite kong toys kapag gumaling agad ako. Pahapyaw lang ang tingin na ibinigay niya kay Henry. Salamat po makakaalis ka na sir. Baka may gagawin ka pa. Pasensya na sa istorbo. Casual na sabi niya na hindi niya pinahalata ang labis na kaba. Maliit lang talaga ang mundo, pero salamat kasi sinamahan mo ang anak ko kahit sandali lang. May anak ka na pala, at Harris pa ang name niya. Harrison ang pinangalan mo sa kanya. Gaya na lang ng, pwede ba kitang makausap sa labas? Matapang na tanong ni Rosa upang hindi maguluhan ng anak niya, nakakilala pala niyang tumulong dito. Sumunod naman sa labas si Henry. Siya ang unang bumasag sa katahimikan. Hindi mo siya anak kung yun ang iniisip mo. Dahil ang kapangalan niyang dati nating plinano. Wala na ang papa nila. Namatay sa car accident. Single mom na ako na nagpursige para mapalaki ng maayos ang kambal. Wait, what? Oo, kambal ang anak ko. Si Harris at Harold. Masaya na ako sa buhay ko. Pero dahil kapos kami ngayon, kailangan kong magdilihensya para sa anak ko. Wala kang kinalaman dito at wala kang dapat na itanong sa akin dahil nagawa na kitang paliwanagan. Sana, lubayan mo ang mga bata at huwag idamay sa usapan natin. Bakit ko naman iisipin na anak ko sila? Hindi naman sumagi sa isipan ko yun. Madumi ang trabaho mo. Sa tingin mo maniniwala ako? Congrats, natupad mo sa ibang dating pangarap lang natin. Sa tono nito bitter pa rin. Naninikip ang dibdib ni Rosalinda habang kausap ang ex niya. Sige na, pwede ka nang umalis. Salamat sa naging pag-asikaso mo saglit sa anak ko. Darating ako kapag kailangan mo na ako. Tumalikod na ito. Hindi na siya sinagot pa o kahit sumulyap man lang. Dire-diretso itong naglakad para puntahan si Sheena. Umaliwalas ang mukha nito nang siya ay makita. Inilapag niya ang pagkain. Pinadala ni Mami para sa'yo. Busy ako pero ang tigas ng ulo niya. So no choice ako. Pasensya na, nadamay ka pa ni tita. Salamat sa pagdala mo kahit no choice ka. Still, highly appreciated. Matamis ang ngiti nito. May sasabihin ka? Napansin pala nito. Ang totoo,
Nagdadalawang isip siya na sabihin. Gusto ko lang sanang makasigurado kung hindi ba talaga ako ang ama. Tsaka lang ako makakampante. Ikaw? Ikaw nakabuntis ka? Umiba ang ekspresyon nito. Hindi alam nila tito and tita, no? Henry, baka naman pinikot ka lang. Or baka nililin lang ka lang. Mag-ingat ka. Please, gawin mo na lang muna. And then ako na magdidesisyon na naman ang kalabasan. And don't tell them na humingi ako ng ganitong pabor. Bilin pa niya na ikinatango nito bago kinuha ang impormasyon na kailangan. Since tanda naman niyang room ay sinabi na lang niya at pinakiusapan niya na ito na ang kumuha sa impormasyon na kailangan nito. May kirot sa puso ni Henry. Parang ayaw niyang maniwala kay Rosa dahil hindi naman pwedeng coincidence na naman na pati ang pangalan nito. 11:00 ng gabi ay tinawagan niya si Rosa para maningil. Dumating naman ito, walang palusot na ginawa. Hinapit agad niya ang bewang ni Rosa. Handa ka na ba, Rosa? Nakahanda na ba ang sarili mo? Sisimulan ko palang maningil at alam ko na marami pa akong malalaman. Hindi ako madaling mauto kaya sana pag-iisipan mo ang bawat salitang binibitiwan mo sa akin. Pinipilit mo talagang nasa isipan mo? Hindi sa'yo umiikot ang mundo ko. Hindi na ulit mangyayari yun. Sa tingin mo, hindi ko kayang magmahal ulit? Nagawa ko, Henry, at biniyayaan ako ng kambal na talaga namang nagmana sa ama nila. Inihiga ito ni Henry sa kama. Matapang ka, pero alam kong lalambot ka din. At oras na malaman kong nagsisinungaling ka, hindi mo magugustuhan ang magiging ganti ko. Umagos ng palihim ang luha ni Rosa habang kumikilos si Henry. Pigil na pigil siyang ipakitang tama ito, kaya takot na takot siya ngayon. Bakit ba kasi nagkita ang mag-ama? Sa lawak ba naman ng mundong to? Bakit pilit na inilalapit si Henry sa kanila? Natigilan ito, kaya naman napatitig siya kay Henry. Hinihintay niya kung may susunod ba itong hakbang, pero umalis ito at nag-iwas ng tingin. Bakit ka huminto? Ito naman ang gusto mo, di ba? Bakit pinaparamdam mo sa akin na hindi valid ang nararamdaman ko? Rosa, hindi mo alam kung paano ko nangulila. Please, tama na. Gawin mo na para tapos na. Kasi ayoko na. Ayokong manatili sa sitwasyon na to na hawak mo ang leeg ko. Ganyan mo ba ako kinamumuhian? Bakit anong nagawa ko ha? Wala. Sabihin mo, wala kang ginawa. Basta umayaw lang ako. Sige na, gawin mo na, singilin mo na ako. Ayokong bigyan ka ng dahilan para umalis ka na naman. At mawala na parang bula. Rosa, ikaw pa rin ang mahal ko. Hindi ko pa rin kayang itapon na lang basta ang pinagsamahan natin noon. Bumalik ka na lang kaya sa akin. Lulunukin ko ang ego ko. At kahit tapakan mo pa, bumalik ka lang ulit. Nagsusumamong pakiusap ni Henry. Henry naman eh. Tumaas ang boses ni Rosa. Mariin siyang napapikit habang lumuluha. Itigil mo na tong kahibangan mo na babalik pa rin ako sa'yo matapos ng lahat. Bayaran nga ako, di ba? Hindi ba nandidiri ka sa akin? Nakapag-asawa na rin ako at may anak na akong kambal. Bakit ako ulit? Bakit ako pa rin? I don't care. Sa tingin mo magmamakaawa ko ng ganito sa'yo? Kung may pake ko sa sinasabi mo ha? Handa akong maging ama sa kambal. Mamahalin ko sila gaya ng pagmamahal ko sa'yo. Wala naman akong asawa o nobya. Single ako. Pwedeng-pwede, Rosalinda. Sorry kung may nasabi ako dahil sa galit ko. Dahil ang sakit-sakit na makitang na kaya mong umusad. Habang ako, lubog na lubog pa rin. Hindi ko alam kung paano ko aahon. Hindi talaga nito alam na ang mga magulang nito mismo ang dahilan dahil sa kanyang pagtakbo. Halos pahalikin siya ng ina nito sa putik, pero wala pa rin pala itong alam. Pag pinapasok ulit kita sa buhay ko, mahihirapan lang kaming mag-iina. Matigas ang damdamin ni Rosa, pero gusto niya nang bumigay kapag nakikita niyang nahihirapan din si Henry. Bakit mahihirapan kayo? Hindi yun mangyayari. Ipinapangako ko sa'yo. Kaunti na lang, lalambot na si Rosa. Mawawala na talaga ang bakal na ginawa niyang panangga sa ganitong sitwasyon. Bumalik ka na lang sa buhay mo na wala ako. Hindi mo ko kailangan. Ayaw mo lang talagang pakawalan ng sarili mo. Hindi naman ikaw ang nakakaramdam. Sana, ganyan talaga kadali na sabihin kung hindi kita mahal. Pero ang hirap. Hindi ko magawa dahil hindi ko kayang bitiwan ka. Niyakap siya nito at ayaw siyang pakawalan. Sa puntong to, wala na din siyang magawa kundi umayon sa nararamdaman niya. Wala naman kasing nabago. Wala siyang binago. Mahal pa rin niya si Henry.
Ito ang lalaking pinangako niya na mamahalin habang buhay, kahit pa malungkot ang naging wakas nila. Nakiusap siya na kumalma na ito. Lingid sa kaalaman nila na naipadala na ni Sheena ang impormasyon sa ina ni Henry. Isa ito sa kasabwat noon ng ina ni Henry para patigilin si Rosalinda. Mama, ba't po nandito pa rin siya? Takang tanong ni Harrison nang makita sila na magkasamang bumalik sa silid. Sabi ko sa'yo, siya ang papa mo eh. Sabat ng batang katabi ni Harris. Sabi ni mama ko, kamukha mo siya. Pasensya na, madaldal talaga ang anak ko. Agad na sabat ng babae nang initian lang ni Rosa. Hinarap niya si Harris bago sumagot. Mabait siyang kaibigan ni mama. Pagsisinungaling niya na hindi naman inangalan ni Henry dahil nauunawaan nito. Pwede mo kong tawaging uncle or tito. Tito Pogi, pwede po ba? Oo naman, basta kahit ano, maging komportable ka lang. Tinabihan pa nito si Harris. Gusto mo ba lumipat ng room? Sa mas malaki at may TV? Hindi na. Salamat na lang, Henry. Pagtanggi niya, bago umiling kay Henry upang hindi na ito magpumilit pa. Tiya, pasensya na po. Pinaghintay kita dito. Bumalik ka na po sa loob. Ako na pong bahala kay Harold. Salamat po ulit sa pag-aasikaso. Hindi ko alam ang gagawin kapag wala ka. Ikukwento ko na lang po kapag may oras na ako dahil magiging mahaba po ang paliwanag ko. Wika pa niya bago sinulyapan si Henry na hinihintay na rin siya. Ayos lang, wala kang kailangang ipaliwanag. Basta masaya ka at walang magiging problema sa mga anak mo, suportado kita. Ngumiti lang siya bago lumakad na patungo kay Henry. Sasama daw ito sa bahay na inuupahan nila para makilala rin ito si Harold. Unti-unti na napapalapit si Henry sa mga bata. Wala na siyang alam o kontrol sa mga susunod na mangyayari. Go with the flow na lang si Rosalinda sa ngayon. Natibag na kasi ang bakal na nakaharang dahil sa masuyong pakiusap ni Henry. Unti-unti na rin siyang bumabalik sa buhay nito. Mama is here. Pasensya na anak, natagalan ako. Sinundo niya si Harold sa kapitbahay nila na lagi niyang pinagbibilinan kapag wala talagang magbabantay sa bunso niya. Ngunit malungkot na ekspresyon ng sumalubong kay Rosa dahil mugto ang mata ni Harold. Pwede pong malaman kung anong nangyari sa kanya? Pilit na pinatatag ni Rosa ang kanyang damdamin. Ayaw niyang mag-react agad na hindi nalalaman ang nangyari. Rosa, pasensya ka na. Kasi kanina, hindi ko napansin. Nakipaglaro pala sa mga bata sa labas. Ayun, inaway siya at sinabihan na walang papa, kaya lagi siyang naiiwan. Pinagalitan ko na yung mga bata, pero dinamdam talaga ni Harold eh. Malungkot na paliwanag din ito na naunawaan naman niya. Hindi na siya nagsalita pa ng kahit ano, basta nagpasalamat na lang siya at kinarga ang anak niya. Gusto mo ibili natin siya ng laruan para gumaan ang pakiramdam niya? Alok ni Henry pero agad siyang umiling. Dumiretso na sila sa bahay. Ibinaba niya ang anak at hinarap ito. Nak, mahal na mahal ka ni Mama. Pasensya na kung ikaw ang naiiwan palagi kasi kailangang bantayan si Kuya Harrison mo. Sana wag mong isipin mga sinabi nila ha. Nandito naman ako eh. Ako ang mama at papa ninyo ni Kuya, di ba? Pero nahihirapan ka na po. Hirap ka na sa amin. Alam namin yun ni Kuya. Nakita ka namin, umiiyak ka ng lihim. Hindi naman ako nasasaktan na wala akong papa eh. Nasasaktan ako mama kasi tinutukso nila ako na wala akong papa kahit wala naman akong pake. Ikaw ang mahalaga sa amin. Ayokong marinig mo panunukso nila sa akin kasi iiyak ka na naman. Mariing napapikit si Rosalinda. Pati si Harold pala apektado. Bakit hindi niya napansin na alam ng kambalang palihim na pag-iyak niya gabi-gabi? Napakatalino ng mga anak niya. Akala niya walang mararamdaman ng mga ito. Ngayon alam niya na labis na nadudurog ang puso niya. Ganito na naman ang pakiramdam niya. Awang-awa siya sa mga bata. Napasulyap siya kay Henry na lumuluha. Nagulat siya at agad na nagtanong. Bakit? May problema ba? Hindi ko alam, pero ang sakit ng puso ko. Lukso ng dugo. Ito ang pumasok sa kanyang isipan. Nararamdaman ni Henry, hindi lang niya mapatunayan, pero alam niyang naghihinala na ito. Pwede bang ako na lang ang maging papa ninyo? Henry, tanging nasambit niya dahil nakaluhod si Henry kay Harold. At talagang malakas ang loob ng babaeng yon. Bumalik na naman talaga siya sa pang-aakit sa anak ko.
Frustrations ang bumungad sa ina ni Henry nang malaman niya na nagpapa-DNA si Henry para makasigurado kung anak ba nito ang anak ni Rosalinda. Malamang hindi ito anak ni Henry dahil Makati ang babaeng yun. Halata naman na mukha itong pera kaya kampante siya na hindi magiging tugma ang DNA results. Hindi rin niya matatanggap kung may maging apo siya sa hampas lupang babaeng yun. Si Sheena ang nababagay para sa kanyang anak. Si Sheena ay descended galing sa maimpluwensyang pamilya gaya nila. Hindi ito magdadala ng kahihiyan sa kanilang angkan. Hindi pwedeng makasingit ang bababang uri. Ito ang matigas at naging paninindigan ni Beth na ina ni Henry. Tita, 1 linggo pa po bago ang resulta at iyon na po ang pinakamabilis na proseso. Tumango si Beth bago sumimsim ang alak na nasa wine glass. Sinusubok na naman niya ako. Sheena, huwag kang pumayag na maakit na naman ni Rosalinda ang anak ko. Siyang magiging asawa mo at ikaw lang ang magiging manugang ko. Wala na akong ibang tatanggapin na manugang. Nauunawaan mo naman siguro ko, di ba? Yes po, tita. Gagawin ko po ang makakaya ko para mawala ang atensyon niya sa babaeng yun. Palagi po akong didikit kay Henry at pipigilin ko ang plano ni Rosa. Ipagdadamot ko po ang magiging asawa ko. Tita, mahal ko po si Henry. Ipaglalaban ko po siya hanggang sa makuha ko siya. Ganyan nga. Lumaban ka at ako nang bahalang magpatahimik sa babaeng yon. Sa tingin ko, kailangan lang nataasan ng offer para manahimik siya. Napangisi pa si Beth bago tinawagan ng anak niya upang makapag-arrange ng dinner kasama ang pamilya ni Sheena. Umuwi ka na, baka kailangan ka na nila. Si Rosa na mismong nagtaboy kay Henry dahil kanina pa tunog ng tunog ang cellphone nito. Pero gusto ko pang makasama si Harold. Pumayag na siya na maging papa niya ako. Napakamot pa ito sa batok. Si Kuya Harrison na lang ang kailangan kong ligaw-ligawan para pumayag na din siya. Wika pa nito kay Harold na nakapalupot sa ama nito. Masaya ang puso ni Rosa dahil lingid sa kaalaman ng dalawa, mag-ama naman talaga ito. Si Mami lang naman yun. Kinukulit lang niya ako. Nawala ang ngiti ni Rosa. Sige na, umuwi ka na. Baka may importante siyang kailangan sa'yo. Ha? Lagi lang naman niya akong binablind date kay Sheena. Pero pag nalaman niya na may komunikasyon na ulit ako sa'yo, matutuwa yun. Babalik na ulit ang dati. Yan ang pangako ko sa'yo, Rosalinda. Hindi kita pupwersahin na tanggapin ako agad. Pero wag mo sana akong itaboy. Ipapakilala ulit kita kay Mami. Wala itong alam na ayaw sa kanya ng ina nito. Palibhasa balimbing at pakitang tao ang matandang yun. Sa harap ni Henry ay mabait at tanggap siya pero pag nakatalikod na si Henry, halos lamunin na siya nito ng buhay. Dahil lahat ng insulto at pangmamaliit naranasan niya sa ina nitong si Beth. At kapag nalaman nito na malapit na naman siya kay Henry, ay susulpot na naman ito na may panibagong offer. Hindi na, ayokong ipakilala mo ko. Ayos na ang ganito na malapit ka sa amin. Bilang kaibigan na lang muna. Ayaw kitang maging kaibigan, kaya hindi ko tatanggapin ang sinasabi mo. Babalik din ako bukas. Susundin lang kita na pupunta ako sa kanya para hindi ka na mag-alala. Bukas, dalawin natin ang kambal ni Harold at ilipat na natin siya sa mas magandang room. Para kahit isama mo si Harold, ayos lang na hindi na siya malulungkot pa. Napangiti at tumango si Rosalinda. Niyakap siya nito na tumagal ng ilang minuto dahil tila ayaw nitong bumitaw. Miss na kita at sobrang pangungulilang naramdaman ko sa bigla mong pag-alis. Pakiusap, wag mo na ulit akong iwanan. Nakaya ko sa una dahil gabi-gabi akong nagdarasal pero hindi ko makakaya sa pangalawa, Rosalinda. Sa tingin ko, mababalo na ako kapag nawala ka ulit. 5 taon akong nagtiis at daladala ko ang bigat sa puso ko. Ngunit kahit pa nagalit ako, wala pa ring nagbago sa nararamdaman ko. And it turns out na mas lalo lang kitang minahal. Hinagkan niya ito sa pisngi. Ayaw talaga ni Henry na magpaalam. Natatakot siyang magpaalam kaya naman hindi siya kumaway o nagsalita pag alis niya. Hinagkan lang niyang mag-ina bago lumabas. Dumiretso siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Masaya at may sigla. Ngunit dinatnan niya si Sheena sa bahay. Bahagyang kumalma ang damdamin niya. Mami, may problema ba? Bakit tinawagan mo ko? Where's Dad? Wala ang daddy mo. Nakipag-golf sa mga kaibigan. Si Sheena at ako lang ang nandito. At pinatawag kita kasi wala ka naman daw sa trabaho, sabi ng sekretarya mo. So naisip ko na wala ka namang ginagawang importante.
Why not? Dito ka na lang makipag-bonding kay Sheena. Mom, hindi siya nito pinansin. Mamaya, may dinner kasama ang family niya. Gusto kong makita nila na malapit kayo sa isa't isa. Patuloy lang nitong paliwanag. And si Sheena, mahilig siya sa business. So alam kong vibes mo talaga siya. Mommy, please stop. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina. May importante din akong sasabihin. Malapad ang ngiti ni Henry. Rose and I are doing good now. Unti-unti kaming bumabalik sa dati. May komunikasyon na ulit kami. At alam mo naman na mahal ko siya talaga, di ba? This is the right time. Bata pa kami noon pero ngayon, alam na namin at naiintindihan na namin na may mga priorities lang kami noon. That's why natakot siya tumalis. Mahal ko po siya at siya ang pakakasalan ko. Seryoso ka? Pakakasalan mo siya kahit may naging anak at asawa na siya. Henry, think multiple times. Sumabat si Sheena. Lalabas din naman sa DNA na hindi mo sila anak. Niloloko mo lang ang sarili mo. Hindi kita magugustuhan, Sheena. Yan ang sagot na gusto mong makuha. Pwede ka nang tumigil magpapansin. Henry, sobra ka namang magsalita kay Sheena. She's a decent woman. Hindi tulad ng iba na dumidikit lang naman sa'yo for money. Tandaan mo na mayaman ka kaya talagang lapitin ka nang. Pinutol niya ang ina para kasing may nais itong palabasin. Natawa siya bago nagtanong. Si Rosalinda bang pinariringgan mo, ma'am? Sabi mo she's pretty and simple. And you like her. Natatandaan ko pa nung ipakilala ko siya. Bakit parang may ibang meaning ka ngayon? I didn't say na siya. Wala akong binanggit na pangalan. Henry, sinasabi ko lang naman na dapat kang mag-ingat din. Si Sheena, kilala na siya ng pamilya. Maayos din ang pamilyang pinanggalingan niya. Si Rosalinda naman, ayos naman siya. Tinanggap ko naman siya ng maayos, hindi ba? Pero iba na ngayon. Matagal na siyang nawala sa buhay mo. At sa tingin ko na bigla ka lang. Anak, isipin mo din naman na may naging asawa na yung tao. Tapos may naging anak pa. Hindi ba masagwa naman yon? Napakunot ang noo ni Henry. Masagwa ang alin. She's the love of my life. Anong masagwa doon? Ma'am, nire-respeto kita. Pero sa tingin ko may magiging problema kung hindi ninyo irerespeto ang babaeng mahal ko. I love you, Mommy. And I'm so grateful dahil sa buhay na binigay ninyo sa akin ni Daddy. Pero mahal na mahal ko si Rosalinda. She's my everything. Walang saysay ang buhay ko kung wala si Rosalinda. So please respect her. And you, Sheena. Hinarap ni Henry ang dalaga. Sorry for hurting your feelings. Pero una pa lang malinaw na ako sa'yo na hanggang kaibigan lang kita. Siya ang gusto ko para sa'yo. Madiing wika ng kanyang ina. Si Sheena lang. Pinagbigyan na kita noon pero anong nangyari? Iniwan ka lang din naman niya at sure ako na iiwan ka ulit niya once natapos na siyang lustayin ng pera mo. So ayaw nga nito kay Rosalinda. Hindi ko naman siya pinipilit sa inyo eh. Siya ang pinipili ko't hindi ang desisyon ninyo para sa akin. Umalis na si Henry at hindi niya nanilingon pa ang ina niyang tinatawag siya hanggang sa labas. Mabilis niyang pinaandar ang kotse at nagdiretso sa kanyang bahay. Babalik din siya kay Rosalinda. Kumuha lang siya ng ilang pirasong pamalit dahil simula ngayon, kila Rosa na siya mag-i-stay hanggang sa makuha niya ng mag-iina niya at makapagsimula na ulit sila ni Rosa ng buhay kapiling ang isa't isa. At may bonus pa na kambal. Samantalang si Rosa naman, bigla ang pinatawag sa hospital. Emergency ang naging dahilan. Kaya naman ang kaba niya habang bumabiyahe kasama ang anak na si Harold. Hindi masaid ang luha niya sa bus pa lang. Umiiyak na rin kasi ang tiya niya. Kaya naman nahihirapan siyang maging matatag ngayon. Ang kahinaan ni Rosa ay ang mga anak niya. Handa siyang maging matatag kahit anong problema. Wag lang ang mga anak niya. Dahil masisiraan talaga siya ng bait, oras na mawala sa kanyang kambal. Tita, bakit bigla siyang in-emergency? Takot na takot si Rosa. Anak, sabi, kailangang salinan ng dugo ni Harrison. Nakita na nila ang talagang problema. Sa dugo siya may problema, anak ko. Paano na, anak? Kausapin mo ang doktor. Sabihin mo na ikaw na lang ang magdodonate ng dugo para masalinan na si Harrison at maging masigla na ulit siya. Nilapitan niya ang nurse. Ma'am, ako po ang mama ni Harrison. Pwede po ako. Ako na lang po magdodonate. Wala po akong bisyo. Anak ko siya kaya magmamatch kaming dalawa. Sige na po, kunin ninyo ang kailangan kahit gaano kadami. Sobrang emosyonal na ni Rosalinda. Ma'am, hindi ko po kayang mawala ang anak ko. Halos sumama ang sipon niya sa kanyang luha.
Ma'am, blood disorders po ang case niya, Harrison. About po sa heart problem niya, hindi naman po yun malala at kailangan lang po ng pagsunod sa payo ni Doc. Sa naging findings naman po na nagpapahirap sa kanya, hindi po masasabi agad kung pwede ka kasi kailangan pa pong suriin. May procedures pong susundin. Mariin siyang napapikit habang walang humpay pa rin ang pag-agos ng kanyang luha. Gawin po sana ninyo ang lahat para sa paggaling ni Harrison. Nandito lang po ako kapag kailangan na ako. Naniniwala ko na match ang blood type namin. Nanlalambot si Rosalinda. Muntik pang matumba. Nasalo lang siya ni Henry. Napahagulgol na si Rosalinda nang yumakap siya kay Henry. Sobrang bigat na kasi. What happened? Bumalik ako sa bahay ninyo pero wala ka na at wala rin si Harold. Isa lang ang naisip kong puntahan. At tama nga ako. Pero bakit ganito? Si Harris, bigla siyang nag-emergency. Kailangan niya ng blood transfusion. Sa dugo siya may problema talaga. Hirap na siya. Nararamdaman ko yun. Ang anak natin, kawawa ang anak natin, Henry. Nautal pa si Rosalinda. Umalis sa pagkakayakap si Rosalinda. Hinarap niya si Henry at tinitigan habang lumuluha. Ang kambal, hindi papatay ang ama nila. Hindi naman talaga sila nawalan ng ama eh. Sa tingin ko, dapat mong malaman ngayon dahil hindi ko na kayang sarilinin to. Nararamdaman ko na kailangan din nila ng ama. Ayaw lang nila akong masaktan. Rosa, ano bang? Pinutol niya ito at hindi niya binigyan ng pagkakataong makapagsalita. Ikaw talaga ang tunay nilang ama. Buntis ako nung umalis ako. 5 taon ko silang itinhago sa iyo at wala talaga akong balak sabihin kundi ka lang ulit bumalik sa buhay namin. Pero bago ka sana magalit sa akin, sana si Harold muna at Harrison ang unahin mo. Ngayon ka maging ama sa kanila dahil hindi ko na kayang ipakitang matatag ako kung ganito naman ang nangyayari sa isa kong anak. Please, patatagin mo ang loob ni Harrison. Matutuwa siya kapag nalaman niyang buhay pa ang papa niya. Ayoko na maging madamot sa kanila. Mama, ayos lang po kami ni Kuya. Tumahan ka na po. Hindi po kami magagalit na wala kaming papa. Tahan na mama ko. Nakasibi si Harold nang yakapin siya nito. Harold, siya ang papa mo. Hindi totoong wala ang papa ninyo. Pasensya na, nagsinungaling si mama. Napasulyap siya kay Henry na lumuluha. Nagawa pa rin itong kuhanin ng phone nito at may tinawagan. Favor naman, pwede bang ilipat sa hospital niyo ang anak ko? Binabari nito ang tawag bago siya sinulyapan pero wala itong sinabi. Nilapitan nito si Harold na humihikbi. Nandito na si Papa. Hindi ka na nila matutukso pa anak ko. Hindi ko akalain na sasabihin mo sa kanya. Akala ko maghihintay ka munang makalabas si Harris. Pero alam mo, proud ako sa'yo. Napakatapang mo, tapat ka rin. Iniwan mo man siya, wala ka namang ibang naging lalaki na pinapasok sa buhay mo. Nakakatuwa ang pagmamahalan ninyo. Bihira ang ganyan. Ngunit dahil nga sa hindi pagkakapantay nyo sa buhay ay may naging problema. Pasasaan ba't maayos din ang lahat? 2 na lang sila ng kanyang tiya at tinihintay si Harrison. Inaayos na kasi ang papers nito para i-transfer. Si Harold naman ay kasama ni Henry. Ayaw nang humiwalay ni Harold sa ama. Simula nang malaman nito na ito talaga ang tunay nilang papa. Nakita mo ba siya kung paanong umiyak? Hindi iyon iyak ng galit kundi ng pangungulila. Natatakot po ako na baka ilayo niya ang bata. Sila po ang may kapangyarihan. Siya ang mas makakapagbigay ng magandang buhay sa kambal. Igapang ko man po sila sa hirap o mamatay man ako sa matinding trabaho. Hindi ko pa rin po makakayang bigyan sila ng komportabling buhay. Hanggang dito lang po ang kaya ko. Lumuluha si Rosalinda. Sana nga po, hindi magbago ang pagtingin niya sa akin sa ginawa kong paglilihim sa kanya. Natakot lang din po ako sa magiging buhay natin kapag nagpumilit ako sa pamilya niya, tiya. Mali po ba ako? Sobrang sama ko po ba? Hindi ka mali. Hindi ka nagkulang, Rosalinda. Pamilya niyang naglayo sa'yo sa kanya. Wala kang ginawang masama. Nakita ko kung paano ka naghirap itaguyod ang kambal. Hindi mo siya siniraan sa kambal. Nagsinungaling ka lang na wala siya. Para sa akin walang masama sa ginawa mo. Dahil ako man nang lumagay sa sitwasyon mo, hindi ko rin ipagpipilitan ang sarili ko sa mata pobre niyang ina. Bakit hindi mo nalang sabihin sa kanya? Bakit hindi mo sabihin na pinagbantaan ka niya?
Alam mong maiintindihan iyon ni Henry. Magagalit pa nga siya sa ina niya at ikaw ang pipiliin niya. Tia, ayoko pong maging selfish. Mataas po ang pangarap ni Henry at ayaw kong mawala lahat yun ng dahil lang sa akin. Ngayon na ayos naman na at alam na rin niya na anak niya ang kambal. Bakit hindi mo na lang sabihin na ina niya ang dahilan? Darating din naman po kami sa sitwasyon na yun. Sa ngayon, paunti-unti lang po muna dahil baka sumabog po siya. Ayoko magsabay-sabay sa kanyang katotohanan dahil nadudurog po ng husto ang puso niya. Awang-awa ang tiya ni Rosa sa kanya. Rosalinda, ikaw. Paano naman ikaw? Matagal nang nadudurog ang puso mo. Oras na para may makaramay ka. Oras na para lumaban ka't ipaglaban ang pagmamahal mo kay Henry. Maniwala ka sa akin, hindi ka niya iiwan dahil lang sa nalaman niya ngayon. Bigyan mo lang siya ng oras na makapag-isip-isip at hayaan mo muna siyang asikasuhin ng anak niyo. Paliwanag nito habang siya yakap-yakap. Napahikbi na lang si Rosalinda. Masaya siya na may bigat sa puso pero at least nabawasan ng bigat dahil nagawa na niyang sabihin ng sekreto na akala niya ibabaon sa hukay kasama niya. Papa, magagalit ka po ba kay Mama? Natigilan sa pagbabalat ng mansana si Henry nang magtanong si Harold. Nasa mas malaking hospital na sila at mas maaasikaso ang anak niyang si Haris. Wala pa itong malay dahil bumabawi na ito ng tulog sa ngayon. Si Rosa naman at ang tiya nito, umuwi na muna. Hindi pa niya makausap si Rosalinda sa ngayon dahil inagapan nila si Harrison na mailipat. Isinantabi na muna ni Henry ang mga tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Harold, ba't naman ako magagalit kay Mama? Mahal ko si Mama ninyo. Mahal na mahal ko siya gaya ng pagmamahal ko sa inyo ng kuya mo. Baka po magalit ka kasi itinago niya po kami. Sorry po Papa, pero mahal ka din naman po ni Mama eh. Napaiwas si Henry ng tingin sa anak niyang napakatalino. Ako ang dapat mag-sorry sa inyo. Napabayaan ko ang mag-iina ko dahil nag-focus ako sa nararamdaman ko. Imbis na hinabol ko ang mama ninyo. Simula ngayon, hindi na ako mawawala sa tabi ninyo ni Kuya. Babawi si Papa sa inyo at ipapakilala ko kayo sa lolo't lola ninyo. Gusto ko po yun. Wala na po kasi kaming lola eh. Si lolo naman po, iniwan niya na po si mama. Sabi ni tiya, hindi daw po bati si lolo at mama. Kaya sad po kami. Pero masaya na po ko kasi may lola at lolo pa po pala ulit kami. Napangiti si Henry. Nalaman din ni Harrison na siya nga ang tunay nitong ama. Masaya ito't hindi nagalit sa kanya. Walang masamang itinanim si Rosalinda sa mga bata na talagang ipinagpapasalamat naman niya. Papa? Nangihina si Haris nang tawagin siya nito. Si Mama po, gusto ko pong nandito din siya para buo tayo. Umuwi lang siya saglit anak, babalik din si Mama. Kailangan lang niyang magpalit. Pabalik na rin siya, huwag kang mag-alala. Ipinagbalat ko kayo ni Harold ng mansanas. Kumain muna kayo at kung may gusto ka pa, magsabi ka lang sa akin ha. Napakasarap sa pakiramdam ni Henry na isa na pala siyang ama. Habang kumakain ng dalawa, ay tumunog ang kanyang cellphone. Ang ina niyang tumatawag. Ayaw sana niyang sumagot pero inisip niya na baka importante. Nasaan ka ngayon? Bakit po? Nabalitaan ko na inilipat mo ang anak ni Rosalinda sa malaking hospital. Why did you do that? Hibang ka na ba talaga? Wala na bang natitirang talino dyan sa utak mo? May sasabihin po ako kapag tapos na ako sa mga kailangan kong asikasuhin. Ayokong makipag-usap sa ngayon, so please stop calling me. Pakiusap niya bago ibinaba ang tawag. Bumalik siya sa kambal na masayang nagkukwentuhan. Papa, pakakasalan mo po ba si Mama? Si Harold ang nagtanong. Ngunit pasagot na sana siya nang pumasok si Rosalinda na narinig pa lang sinabi ni Harold. Ikaw talaga, kinukulit mo ang papa mo. Naiiling na wika nito pero hindi siya matignan. Hindi siya papayag na umiwas ito. Hinawakan niya ang kamay ni Rosalinda at nagsalita. Pakakasalan ko ang mama ninyo. Napahagik-gik naman ng kambal sa sweetness niya sa ina ng mga ito. Nakalabas si Harrison ng maayos at wala nang kailangang alalahanin. Dahil sa pagsuporta nila ni Henry, mabilis na nakarecover ang anak nila. Papa! Napangiti si Rosalinda nang marinig ang masiglang si Harrison.
Simula nang malaman ng kambal ang katotohanan, hindi naman nagalit ang mga ito. Hindi ito nagtanong sa kanya. Nakita niya ang kasiyahan sa kambal at ang pananabik na maramdamang may ama. Nawala ang kanyang takot. Isa na lang naman ang kanyang inaalala. Ito ay ang pagtanggap ng ina ni Henry sa kanila. Malamang hindi pa rin ito papayag. At kapag nalaman ito na balak na nilang bumukod ni Henry, eksena na naman ito. Nakahanda na si Rosalinda sa maaaring mangyari. Pero ang puso niya, tsak na madudurog na naman. Dahil sabik sa lolo at lola ang kambal, tsak na excited ang mga ito na makilala ang pamilya ni Henry. Pero hindi naman kasi masaya ang magiging damdamin ng mga ito, lalo na si Beth. Ayaw niyang mapahiya ang kambal. Hindi niya ipipilit ang kambal, lalo na ang kanyang sarili. Masaya na siya na ayos na sila ni Henry. Eto na lang, kontento naman siya. Pakasalan man siya o hindi ni Henry, wala siyang magiging reklamo. Dahil ilang beses na rin naman itong pinatunayan na mahal talaga siya nito. May pasalubong ako. Inilabas ni Henry ang madaming laruan. Napailing-iling siya habang ang tiya niya naman ay masayang nakamasid. Naluluha pa nga ito dahil sa tuwa na makukumpleto pa rin pala sila. Siya din naman, ni sa hinagap, hindi niya iyon naisip. Pero ngayon, naniniwala na siya sa tadhana. Dahil tadhanang mag-reconnect ulit sila at ipagpatuloy ang pagmamahalan na naudlot dahil sa mga taong tutol sa kanila. Ngayong magaling na si Harrison, balak niya nang sabihin ang reason niya. Oras na mag-open si Henry sa usaping bumabagabag sa isipan nila pareho. Hinayaan niya na muna ang mag-aama at ipinagpatuloy ang pagluluto para sa dinner. Masarap na adobo ang niluluto niya. Paborito ito ng mag-aama niya. Manang-mana kasi talaga ang kambal kay Henry, maging sa pagkain. Tiya, magandang gabi, mga bebe labs ko. Masiglang pumasok si Darla, ni hindi ito kumatok o walang pasabi na bibisita ito ngayon. Sanay na sila kay Darla na sumusulpot na lang ito bigla. May mga dalang pagkain at laruan para sa kambal. Pero nakalimutan niyang i-update ang kaibigan tungkol sa mga ganap sa buhay nilang mag-iina lately. Natigilan ito't nagulat nang makita si Henry na karga si Harold. Si Henry din naman, takang tumingin sa kanya. Nagtatanong sa ekspresyon nito kung bakit nandito si Darla. Si Darla na floor manager sa bar na inakala nitong pinagtatrabahuhan niya. Ikaw na magpaliwanag, ako na dito. Bulong ng kanyang tiyahin bago inagaw ang ginagawa niya. Siya naman ay bahagyang napangiti. Nilapitan niya si Darla. Pasensya na, hindi ako nakapag-update. Halika, maupo ka muna at may ipapaliwanag ako sa'yo. Anyaya niya pero tila nagtatampo ito. Sorry na talaga. Sinabi ko na kasi na siya ang ama ng kambal at maayos na kami kaya wala ka nang dapat ikatakot. Darla, salamat sa support mo sa amin ha. Sobrang laking tulong na lagi mo kaming iniintindi kahit na may mga problema ka din. Lumambot naman ang ekspresyon nito. Sure ka nang hindi ka na masasaktan ha? Ayokong umiyak ka na naman. Henry, kaibigan ko si Rosalinda. Hindi lang namin nasabi sa'yo. Ayoko yung ideya na ginawa niya, pero bilang matindi ang pangangailangan niya, wala din ako nagawa. Masaya ko na binubuo mo na pala ulit ang pamilya mo. Salamat naman dahil makakampante na ako. Si Darla na ang nagpakilala kay Henry. Hindi ko akalain na kaibigan mo pala siya. Magaling din siyang umarte na hindi kayo magkaibigan. But Darla, makakaasa ka na hindi ko sasaktan ng pamilya ko. Pakakasalan ko si Rosalinda at imbitado ka. Salamat sa pagsuporta sa kambal namin. At salamat kasi naging kaibigan ka kay Rosalinda. Malawak ang ngiti ni Darla. Tita Darla! Yumakap si Harold at Harrison sa kanyang kaibigan. Tita, miss ko na namin. Si kuya na hospital po. Sumbong pa ni Harold. Tita, may boyfriend ka na ba? Kaya wala ka na po palagi sa amin? Pasensya na mga anak. Busy ang tita ninyo para maipambili ako ng toys pagpupunta ako dito. Miss na miss ko na din ang kambal kong mga bebe loves. Salo-salo silang nag-dinner na masaya at puno ng tawanan dahil sa dami ng jokes ni Darla. Bandang 9:00, umuwi na din naman ito dahil may pasok pa daw ito bukas. Gusto mang mag-overnight sa kanila, hindi nito magawa. Ayon dito, babawi na lang daw ito kapag may libreng oras na para magkabanding ulit silang magkaibigan. Sa silid ay tahimik silang nakahiga ni Henry. Walang nagsisimula na mapag-uusapan, pareha silang nangangapa sa isa't isa.
Wala rin naman siyang masabi kasi baka ayaw pala ni Henry, mas lalo lang lumala ang kanilang mga isipin. Ilang sandali pa, tila hindi na kaya ni Henry, kaya ito na ang bumasag sa katahimikan. Iniisip mong galit ako? Hindi naman pero may karapatan kang magalit. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Napakabuti mong ina sa kambal. Napakahirap ng ginawa mo para lang maitaguyod sila. Hinding-hindi ko matutumbasan o mapapantayan man lang ang sinakripisyo mo para sa kanila. Sa sarili ko ako nagagalit. Nagawa kitang husgahan at pagsalitaan. Gustong-gusto kong malaman ang rason kung bakit mo ko iniwan. Pero nararamdaman ko ang takot mo. Sabihin mo sa akin ang lahat kapag handa ka na. Ayokong sarilinin mo pa rin ang bigat na dinadala mo hanggang ngayon. Rosa, mahal ko, nandito ako. Hindi ka na masasaktan. Hindi ako papayag na masaktan at maghirap ka ulit. Sasamahan kita sa lahat. Gusto kong tandaan mo palagi na kahit anong mangyari, ikaw at ikaw ang pipiliin ko. Ikaw ang pangarap ko. Ito ang pangarap ko, ang makasama ka at bumuo ng pamilya. Sabihin mo, may nagawa ba akong masama? O may nasabi ba ako? Gusto kong itama yun para mabago ko. At hindi mo na ulit ako iwanan. Lumuluha si Rosalinda. Hindi naman ikaw ang may kasalanan eh. Wala kang ginawa, kundi mahalin ako. Henry, pinalayo ako ng Mami Beth mo. Hindi daw ako nababagay sa'yo kasi mababang uri lang ako. Hampas lupa lang ako, na totoo naman. Binantaan niya ako na kapag nagpumilit pa ako, magugulo ang buhay namin ni Tia. At masisira ang buhay mo dahil sa akin. Nalaman kong buntis pala ako at nagdesisyon akong sarilinin na lang ang pag-ako sa kambal. Nakuyom ni Henry ang kamao nito sa galit at umigting ang panga. Sakto naman na tumawag si Sheena, kaya naputol ang kanilang usapan. Sinagot ito ni Henry na naka-loudspeaker. Hindi mo sila anak, hindi match ang... Pinutol ni Henry ang tawag. Walang pasabi itong umalis sa kama at gumayak pa uwi sa magulang. Mariing napapikit si Rosalinda pero hindi niya pinigilan si Henry. Gabi na pero hindi ito mapapalagpas ni Henry. Hindi niya matatanggap na ina niyang naging dahilan at mukhang maging si Sheena kasabwat nito. Nadudurog ang puso ni Henry dahil sa mga nalaman. Ito pala ang dahilan ng pag-alis ni Rosalinda. At kaya walang binanggit ang ina niya simula nang umalis si Rosalinda dahil ito ang may kagagawan. Ngayon niya napagtanto kung bakit pineke rin ni Sheena ang DNA. Malilin lang pala talaga siya kung hindi sinabi ni Rosalinda ang katotohanan. Maniniwala sana siya na hindi niya anak ang kambal. Mahinang napamura si Henry habang mabilis ang pagmamaneho. Mommy, where's Mom? Galit at walang pakundangan si Henry sa paghahanap sa kanyang ina. Henry, napasugod ka, gabi na. Sana ipinagpabukas mo na lang kung may sasabihin ka. Bakit parang galit ka? Takang-taka ang kanyang ama. Pati ba ikaw, Dad? Pinagtatakpan mo ba si Mami sa mga ginagawa niya? Nakita ko ang kotse ni Sheena sa labas. For sure nandito ang babaeng yun kasama ni Mami. Henry, kung ano man ang hindi nyo na pag-uusapan ng maayos, sana naman ipagpabukas na lang. Hating gabi na, oras na ng pahinga. Hayaan mo na lang muna ang Mami mong kasama si Sheena. May mahalaga silang pinag-uusapan. At nasisiguro kung makakabuti naman iyon sa'yo. Pagak na natawa si Henry. So alam mo nga, Dad, pati ikaw pabor sa ginagawa nilang kalukuhan. This is my life. Desisyon ko ang masusunod. At kahit sinong mahalin ko, wala kayong magagawa. Hindi ko ipipilit sa inyo ang kambal at ang magiging asawa ko. Binasag ni Henry ang gamit na kanyang nahawakan. Sa sobrang galit niya, nagbasag siya ng nagbasag. Lumuluha siya. Sobrang hiyang-hiya siya kay Rosalinda. Henry, tama na. Huminahon ka. Natatakot na rin ang kanyang ama. Nakikita niya sa ekspresyon nito ang galit at mas lalo siyang nagagalit kasi totoo nga na itinaboy ng pamilya niya si Rosalinda. Enough! Henry, tama na! Para kang batang nagmamaktol. Saway ng galit niyang ina na siya'y nilabas. Nakabuntot si Sheena at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Sugatan ang kamay ni Henry dahil bukod sa pagbabasag, pinagsusuntok niya ang pader. Parang bata. Inirespeto kita dahil ina kita't mahal kita. Pero napakasama mo pala. Grabe ka. Paurong ka kung tumanda. Parehas kayo ni Daddy. Hindi si Rosalinda ang dumurog sa akin, kundi sarili kong mga magulang. Binuo ako ni Rosalinda kahit na akala ko siya talagang nang iwan sa akin ng walang dahilan.
Pero nalaman kong pakana mo pala lahat. Paano mo ko nasisikmurang tignan na maglasing gabi-gabi't umiiyak? Dahil sa pangiiwan niya na ikaw naman palang dahilan. I'm still your mother. Respetuhin mo ko. Mariing wika ni Beth sa kanya habang duro siya nito. Ginawa ko lang ang alam kong mas makakabuti sa'yo. You're my son at mahal kita. Sana nauunawaan mo ko. Mahal mo ko? Mami, hindi na pagmamahal ang ginagawa mo, kundi controlling na. Sinasakal mo ko sa sinasabi mong pagmamahal. Paano mo natatawag na pagmamahal ang ginawa mo sa amin ni Rosalinda, ha? Inako niyang mag-isang kambal namin dahil sa pagiging selfish ninyo at pagiging matapobre. Hindi ko nagampanan ng pagiging ama ko sa kanila kasi pinigilan mo ko. Sa tingin mo, anong nararamdaman ko ngayon? Magagawa ko bang maging masaya at palampasin ang bagay na ginawa mo, ma'am? Mga anak ko sila't apo ninyo. Mga bata lang sila na nasasabik sa pagmamahal ng isang ama. At ang pagpapahirap mo kay Rosalinda, triple ang balik sa akin. Matalim ang titig niya kay Sheena. Isa ka pang babae ka? Disente mong matatawag ang sarili mo? Doktor ka ba talaga? Mapang-insulto niyang tanong habang pagak na natatawa. Talagang pinanigan mo pa si Mami, no? Ginamit mong privilege mo, magawa mo lang na ipeke ang DNA namin. Gusto mong ipakulong kita? Oo, gagawin ko talaga. Hindi ko mapapalampas sa mga kalokohan ninyo. Inutos ko yon. Huwag mong idamay si Sheena. Pinagtanggol ito ng kanyang ina. So, dalawa pa lang ipapakulong ko. Henry, sobra na. Oo na, mali na kami sa nagawa namin. Mali ko na hinayaan ko ang mami mo. At mali ang mami mo sa desisyon niya. Ititigil na namin. Hindi na kami magsasalita o magiging tutol. Basta tumigil ka na at hayaan mo na ang nagawa nila. I-focus mo na lang ang sarili mo sa pagbuo ng pamilya mo. Hindi ako titigil. Humahagulugol ang kanyang ina. Sabi kong tumigil ka na. Sumigaw din ang kanyang ama. Humingi ka ng tawad sa anak mo ngayon din. Ikaw din, Sheena. Malaki ang kasalanan natin. Itigil na natin ang panghihimasok sa buhay niya. Patawarin mo kami, Henry. Naluluha ang ama niya habang guilt ang nasisilayan sa mata nito. Huwag mong itakwil ang mami mo at huwag mo siyang ipakulong. Buo na ang pasya ko. Aalisan ko ng lisensya ang babaeng yan. Wika niya habang nakatingin kay Sheena. Pareha sila na ipapakulong ko para sa ginawa nilang pagpipeki ng DNA namin ni Harrison. Please, don't do that. Lumuhod si Sheena. Nagawa ko yun dahil sa pagmamahal ko. Pasensya na talaga. Hindi na mauulit. Hindi na ako makikisali pa. Mamumuhay na akong tahimik. Parang awa mo na. Matagal kong pinaghirapan ng lisensya ko. Dugot luha ko yung inilaan ko para sa pag-aaral ko ng ilang taon. Mali ako, pasensya na talaga. Luluhod din ako kay Rosalinda kung yun ang nais mo. It's all my fault. Sa akin mo nalang ibaling lahat ng galit mo. Huwag mong idamay si Sheena. Bakit hindi mo magawang maging mabait kay Rosalinda? May natitira pa naman palang bait sa'yo. Pero ba't hindi mo man lang magawa sa magiging asawa ko? Binasag ni Henry ang family picture nila. Sira na ang pamilyang to. Hindi na ako magpapakita pa ulit sa inyo. At sana, ganoon din ang gawin nyo. Hindi ko ipipilit ang mag-iina ko sa inyo. Kaya wala na kayong kailangang gawin. At buo na ang pasya ko na magsampa ng kaso sa ginawa niyong pamimeke sa DNA namin. Ito ang matigas na iniwang salita ni Henry bago umalis. Buong gabi, hinihintay ni Rosalinda si Henry. Ngunit hindi na talaga ito nakauwi. Alam niyang malala ang nangyari. Kaya naman nag-aalala talaga siya. Hindi rin naman niya ito matawagan dahil baka mas makadagdag lang siya sa problema. Gusto niya ito ang magkwento sa kanya at makikinig naman siya. Rosa, ba't tila puyat ka? Si Henry ba'y maagang umalis? Ito ang tanong ng kanyang tiya nang makita siya nito sa kusinang nagtitimpla ng kape. Malungkot siyang napabuntong hininga. Tiya, nasabi ko na po kasi kagabi sa kanyang ginawa ni Tita Beth sa akin. Galit na galit po siyang umalis. Hindi ko na po siya nagawang pigilan dahil alam kong karapatan niyang itanong mismo sa magulang niya ang totoo. Ayoko pong pigilan o pangunahan ang nararamdaman niya kaya hindi ko po siya pinigilang umalis. Ito ang mahinahon at mahabang paliwanag niya sa tiya. Mukhang malaking gulo ang naganap. Hindi papayag si Henry na basta nalang palampasin ang ginawa ni Beth at Sheena sa'yo. Ipaglalaban ka niya, Rosalinda. At alam mo yan, mahal na mahal ka ni Henry. Durog na durog siya sa nalaman niya. Unawain mo na lang muna. Pasasaan ba't magiging maayos din siya. Ito ang payo ng kanyang tiya.
Wala rin naman po akong kinikimkim na galit sa pamilya niya o maging kay Sheena. Masaya naman na po ko kaya handa ko pong isantabi ang nararamdaman ko. Hindi man po ako gusto ng magulang niya. Hindi na po ako magpupumilit. Hindi ko na rin po ipipilit si Harrison at Harold. Dahil ang pinakamahalaga sa akin tanggap po sila ni Henry. Yun lang, masaya na po talaga ako at wala nang mahihiling pa. Sabik pa naman sila sa lolo't lola. Akala nila tanggap sila pero hindi pala. Upang hindi masaktan ng kambal, wag na lang ninyong ipaalam. Sa paggulang nila mauunawaan rin naman nila ang sitwasyon. Basta ikaw at Henry, masaya at walang magiging problema. Hangad ko ang kasiyahan at ang tibay ng inyong pagsasama. Naway manatiling buo ang inyong pamilya. Natigilan sila sa masinsinang pag-uusap nang tumunog ang kanyang cellphone. Si Henry ang tumatawag pero nang sagutin niya, iba ang narinig niyang boses. Bes, si Darla to. Pasensya na ngayon lang ako nakatawag. Hindi ko naman kasi alam na dito pala magdamag na uminom itong magiging jusawa mo. Ay nako, inaway mo ba to? Hihiwalayan mo na naman ba? Lasing na si Henry pero ayaw umuwi. Ayaw din naman na tawagan kita. Pero wala siyang lakas para pigilan ako. Ayoko namang matigok siya dito. Bes, wala naman bang problema? Malungkot na tinignan niya ang tiyahin. Sige na, puntahan mo na. Hayaan mo na lang muna, baka kailangan lang talaga niyang makapag-isip-isip. Dahil sa akin man iyon mangyari, talagang masakit. Lalo't mga magulang niyang naging dahilan ng paghihirap mo. Ito ang payo ng kanyang tiya. Lakas loob siyang sumagot kay Darla. Bes, papunta na ako. Pakiusap, wag mo muna siyang iiwanan hanggat wala ko. Sige na, pumunta ka na. Binaba niya ang tawag bago nagpaalam sa tiya. Ito na munang bahala sa kambal dahil kailangan niyang asikasuhin si Henry. Sakay ng taxi na kinuha niyang service, agad siyang nakarating sa bar na pinagtatrabahuhan ni Darla. Sa pagpasok niya, natanaw niya agad si Henry na halos dumukdok na sa kalasingan. Wala na ang mga tao, ito na lang ang natitira dahil umaga na. Niyakap niya si Darla at bumulong. Salamat, pasensya ka na pinag-alala din kita. Don't worry. Walang hiwalayan na mangyayari. Problema lang ito sa pamilya niya at alam kong malalampasan din naman namin to. Paliwanag niya upang may ideya ang kaibigan. Hinaplos nito ang buhok niya at pinaubayan na sa kanya si Henry. Henry? Hinawakan niya ito sa kamay upang pigilan ang muling paglagok sa alak na punong-puno sa baso. Bakit nandito ka? Uuwi din ako. Sorry, natagalan ba ako? Sorry talaga. Nag-alala ka pa. Hinarap siya nito nang tumayo ito. Muntik pa itong matumba. Nahawakan lang niya. I'm sorry. Niyakap siya ni Henry habang umiiyak. Sorry talaga. Hindi mo dapat dinanas yun. Sana nalaman ko. Sana hindi ako naging mahina para hindi ako nagmukmuk lang noon. Henry, tapos naman na yun. Pakiusap. Kalimutan na natin ang nangyari. Ayoko makaapekto ito sa binubuo nating pamilya. Malulungkot ang mga bata kapag nakita nilang ganito ka. Pilit na pinatatatag ni Rosalinda ang kanyang sarili. Tahan na. Ngayong alam mo na wala nang makakahadlang pa sa atin, di ba? Alam kong ipaglalaban mo kami kasi mahal mo kami. Pakiusap, tama na. Umuwi ka na sa amin. Hinihintay ka na ng kambal. Hinahanap na nila ang papa nilang pogi. Mas lalong umagos ang luha ni Henry. Hinayaan lang niya itong ilabas ang nararamdaman at pagkatapos nitong umiyak, kumalma na ito't inaya niya ng umuwi. Umuwi sila ni Henry. Sa kalasingan nito, hindi ito makalakad ng diretsyo. Kaya naman, kinailangan pa niyang magpatulong sa driver upang maipasok ito sa loob ng bahay. Dinagdagan na lamang niyang bayad para sa abala. Nakita ng mga bata na lasing ang kanilang ama pero hindi nila ito tinanong. Niyakap pa rin ng kambal si Henry at nilambing. Sa mga ganitong eksena talaga siyang naiiyak. Nakamasid siya sa mag-aama niya na masayang nagkukulitan. Nawawala ang bigat sa puso niya. Lagi talaga niyang hinihiling na sana pawiin na ang bigat na dinadala nila at mag-focus na lang sa panibagong pagkakataon na ibinigay sa kanila. Nahimasmasan si Henry bandang 2:00 na ng madaling araw. Nagising siya na nasa silid na katabi ang napakaganda niyang minamahal na si Rosalinda. Napangiti siya habang pinagmamasdan ito na mahimbing ang tulog. Napamulat ito't nahuli siyang nakatitig, kaya naman natawa ito. Nahimasmasan ka na ba?
Pasensya na. Bakit? Para saan? Wala ka namang kasalanan eh. Henry, kalimutan na natin ang masamang nakaraan. Makakaasa ba ako na hindi mo sisisihin ang sarili mo? Magsasampa ako ng kaso sa kanila. Pineki nila ang DNA namin ni Harrison. Pakiusap, ayoko na ng gulo. Pinapatawad ko na sila. At sana pabayaan mo na rin anuman ang nagawa nila. Magpakasal na tayo at mamuhay ng tahimik kasama ang kambal natin kasama si Tia. Siniil ni Henry ng halik si Rosalinda. Ngunit natigilan siya nang kurutin siya ni Rosalinda. Si Harrison at Harold kasi nagising bigla nang hindi niya namalayan na kasama pala nila sa silid sa ibaba na tulog ang dalawa. Papa, ano pong ginagawa niyo kay Mama? Si Harrison ang nagtanong. Wala anak, si Mama kasi may sugat sa labi. Ginagamot ko lang. Hindi mo naman sinabi na dito din pala sila natulog. Napakamot pa sa batok si Henry nang bumulong ito sa kanya. Natawa lang siya bago ito hinagkan sa pisngi. Hindi niya na nasabi kasi lasing naman ito. Inilipat ng kambalang foam sa silid nila para daw magkakasama sila. Hindi naman kasi kasya sa higaan nila dahil hindi naman kalakihan ng kama. Mahimbing ang tulog ng kambal pero malakas ang pakiramdam kaya nagising agad. Ngayon, pare-parehas na silang gising ng ganitong oras. 2:00 pa lang pero mukhang hindi na makakatulog ang mag-aama niya. Bumangon na si Rosalinda para maghanda ng kanilang makakain. Nakasunod naman ang 3 sa kanya na para bang inahin siyang manok at inaakay niya ang mga ito. Napapailing na lang siya habang patungo sa kusina. Iluluto kita ng soup para sa hangover mo. Wika pa niya bago naghanda ng kanyang mga kailangan. Mga bata, wag kukulitin si Papa ha, may hangover pa siya. Biling niya sa kambal na nagpapakarga na naman sa ama. Hayaan mo na, ayos lang naman. Hindi naman nakakamatay ang hangover. Depensa nito sa pananaway niya sa mga bata. Spoiled talaga ang kambal. Papa, may magiging kapatid na po ba kami? Gusto na po kasi namin eh. Si Harold ang nagtanong ng biglaan. Baka na curious. Ganito naman talaga ang mga bata. Kahit ano na lang, itinatanong nila. Napangiti siya at hinayaan na si Henry ang sumagot at magpaliwanag. Nak, depende kasi kay Mama eh. Sa ngayon, nakafocus muna kami sa inyo at sa plano naming pagpapakasal. Oo mga anak, sa inyo muna kami nakafocus. Sang-ayon ni Rosalinda bago itinuon ng atensyon sa kanyang niluluto. Nagising sila bandang 9:00 ng umaga. Natulog kasi sila 4:00 matapos lang magpaalis ng busog. Sobrang aga pa kasi ng 2:00. Kaya naman sinabihan niya na bumalik ulit sila sa pagtulog. Iginiyak niya si Henry para pagpasok nito sa trabaho. Pinagbaon niya ito dahil nais daw nito ang kanyang luto. Mas ginaganahan daw itong kumain. Si Harold at Harrison naman ay normal na araw lang. Maghapon silang nasa bahay na maglalaro. Malapit na silang pumasok. Inaasikaso na ni Henry ang pag-aaral ng dalawa. Malaki ang kanyang pagkukulang dahil late niya nang naasikaso ang pag-aaral ng kambal. Dapat ay nasa daycare na ang dalawa pero dahil hindi niya nagawang maasikaso, nahuli ang kambal. Hindi naman nagalit si Henry sa kanya. Wala itong isinisisi sa kanya. Hindi mapakali si Rosalinda. Gusto niyang makipag-usap sa mga magulang ni Henry pero nagdadalawang isip siya. Si Henry kasi, sasampahan na talaga ng kaso si Sheena at si Beth. Hindi naman kaya ng kanyang puso na mangyari yun. Nais niyang matahimik at magaan sa loob niya na alisin sa buhay nila ang mga taong tumututol sa kanilang pagmamahalan. At magagawa lang niyang makampante kapag maging si Henry, nilet go na ang galit sa mga taong yun. Tia, pwede bang humingi ng pabor? Dumaan ang tiya niya patungo sa kusina kaya agad niya itong tinawag. Sige, kahit ano, basta makakaya ko. Aalis po ako, may gagawin lang. Kayo na po munang bahala sa kambal. Tiya, pwede po bang wag mong ipaalam kay Henry na umalis ako? Pakiusap niya na ikinatango naman agad ng kanyang tiya. Alam ni Rosalinda ang bahay ng magulang ni Henry. Lakas loob siyang nagtungo sa mga ito upang sa huling pagkakataon maipaliwanag niya ang sarili at magpatawad na rin. Siya na mismong pipigil kay Henry sa pagsampa ng kaso. Siya na ang kakausap sa partner niya upang wala na ring bigat na dalhin ang magulang nito. Rosalinda, gulat ang ama ni Henry nang siya'y makita.
Hindi naman siya nagmataas at hindi rin nagpakumbaba. Normal lang ang ekspresyon niya pero hindi siya nagsusungit. Nandito ho ako para makipag-usap ng maayos. Sana po tanggapin ninyo ako kahit bilang tao na lang, hindi na bilang magiging asawa ni Henry. Diretso niyang sabi, ni walang paligoy-ligoy. Si Ma'am Beth po, sana kasama siya na makausap ko. Nandito na ako, hindi na kailangang tawagin. Matibay ang loob nito pero deep inside, alam niyang nahihirapan ng damdamin. Hindi na itutuloy ang kaso, hindi ako papayag na ituloy. Kaya hindi na kailangang isipin iyon ni Sheena o isipin mo pa Ma'am Beth. Nakipagtagisan siya ng tingin kay Beth. So dapat ba magpasalamat ako sa'yo? Gusto mong magpasalamat? Hindi ho, hindi naman ako umaasa na gagawin niyo yun. Nakilala ko na ho ang ugali ninyo at hindi na ako nagulat. Matapang ka na. Dahil ba sa ipinaglaban ka niya at itinakwil kami? Dahil pakakasalan ka niya at makikinabang ka sa pera ng anak namin? Beth, tumigil ka! Umalingaw-ngaw ang malakas na boses ng ama ni Henry. Hindi ka talaga madadala. Tinakwil ka na ng anak mo, ganyan ka pa rin. Matanda ka na. Be a good example. Be a good mother. Napayuko si Rosalinda na pilit pinatatatag ang loob niya. Masaya ka na, Rosalinda? Nagawa mo nang maghiganti sa akin. Akala mo ba hindi ako nadudurog? Sobrang sakit na itinakwil ng sariling anak. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang nararamdaman ko ngayon. Lumuluhang hinarap niya ito nang may mapait na ngiti sa labi. Akala ko, mauunawaan niyo ko, Ma'am Beth. Ina ka rin gaya ko. Bakit? Hindi ba ako nadurog? Hindi ko magawang tignan ng mga anak ko sa gabi. Kapag sumasagi sa isip ko na wala silang ama. Dahil sa kagagawa ng lolo't lola nila. Hindi ko humasabi sa kanila na buhay naman talaga ang papa nila. Pero hindi nila pwedeng makasama. Mababang uri lang kasi ang tingin ng pamilya ng ama nila sa mama nila. Hindi ho ba't mas nakakadurog yun? 5 taon ho akong nagtiis at itinaguyod ang kambal na walang hininging tulong ni piso sa pamilya nyo. Para sabihin mong magnanasa lang ako sa pera ni Henry. Nagawa kong palakihin ang kambal at magagawa ko silang palakihin kahit wala si Henry. Pero Ma'am Beth, sa tingin mo ba, nararapat yun kay Henry? Ikaw ang pumigil sa kanya. Hanggang sa huli, gusto niyong pigilan siya, kaya gano'n na lang ang galit niya. Pero para sa ikatatahimik namin, nandito ko, nakaharap sa inyo, para sabihing walang kasong magaganap. Pero wala na rin ho kayong akses sa pamilya namin, sa buhay namin. Hanggang dito na lang po, naway patahimikin na rin ninyo ang inyong mga sarili. Lumabas na siya na may ngiti sa labi, kahit na lumuluha, gumaan ang pakiramdam niya nang masabi lahat ng hinanakit niya. Ngayon masasabi niyang makakampante na talaga siya. Dumiretso siya ng uwi dahil baka hinahanap na siya ng kambal. Umuwi si Henry na pagod dahil sa dami ng hinabol niyang trabaho. 1 linggo din mahigit siyang nawala dahil sa mga revelasyon na nangyari at sa hindi inaasahang pagtatagpo muli nila ni Rosalinda na ngayon magiging asawa na niya. Gusto mo imasahe kita? Napabuntong hininga si Henry at nanatili lang na nakayakap kay Rosalinda. I'm so tired today, pero kapag nakikita ko ang mag-iina ko, bumabalik ang lakas ko. Hinaplos ni Rosalinda ang buhok niya. May sasabihin ako sa'yo pero sana wag kang magalit. Hindi ako magagalit. Galing ako sa magulang mo. May mga sinabi lang ako. Sinabi ko na hindi itutuloy ang kaso. Wala ka nang isasampa sa kanila at gagawin ko lahat para mapapayag ka. Umalis sa pagkakayakap si Henry. Rosa, bakit? Gusto kong mag-let go ka na sa mga galit at bigat na dinadala natin. Pamilya mo pa rin sila at hindi maaalis sa'yo yun. At kahit paano, inaalala ko pa rin sila, lalo't hindi naman na sila bumabata. Matanggap nila o hindi ang sinabi ko, wala na akong pake. Basta ang mahalaga, pinatawad ko na sila. Sana ganun din ang gawin mo para makausad na tayo at makapag-focus sa pamilya natin. Hindi nagalit si Henry. Awa ang naramdaman niya sa partner niya. Kasi kahit na anong hirap ang dinanas nito, nagawa pa rin itong magpatawad. Niyakap niya si Rosalinda bago bumulong. I'm so proud of you. Ginawa mo ang lahat at naging matatag ka. Para sa ikatatahimik ng ating pamilya, susundin kita. Umusad na tayo, mahal ko. Buo na ang pamilya natin. Wala na akong mahihiling pa. Hinagkan niya ito sa labi na panandalian lang naman.
Ikinasal sila ni Rosalinda na walang dumalong mga magulang niya. Sila-sila lang at mga kaibigan ni Henry. Hindi niya pinutol ang pagiging anak niya sa ama't ina niya. Pero hindi na rin niya binigyan ng access ang mga ito sa kanyang buhay at sa kanyang mag-iina. Nabalitaan niyang nag-abroad ang kanyang mga magulang. Walang pinagsisihan si Henry sa mga naging desisyon niya. Masaya siya na ipinaglaban niyang mag-iina niya. At kahit paulit-ulit pa siyang papiliin, ay si Rosa pa rin ang babaeng pakakasalan at kanyang iibigin.